Samantala, nagpapatuloy ang deliberasyon ng Kamara para sa pambansang budget sa susunod na taon. At mula sa Batasang Pambansa, si Earl Tobias, una sa balita live. Yes, Earl? Zay, MMDA ang unang sumala ngayon sa pagpapatuloy ng budget deliberations dito sa Kamara. At dito nga ay dinepensahan nila ang hinihinging 5.8 billion peso budget para sa 2026. Zay, paliwanag ni House Appropriations Vice Chairperson at MMDA budget sponsor Alexandria Gonzales, ilalaan ang budget na yan para mapalakas pa ng ahensya ang mandato nitong manguna sa traffic management, solid waste management at flood control sa buong Kamaynilaan, pati na rin ang pagresponde ng ahensya tuwing may kalamidad. Paliwanag din ng MMDA, may mga ilang drainage at sewerage system ang kinakailangan ng kumpunihin dahil ilan sa mga ito ang hindi na kinakaya ang bulto ng tubig na bumabagsak sa tuwing mabigat ang pag-ulan. Partikular nila na kailangan ng atensyon ang pagpapalit sa maliliit na tubo na ginamit sa ilang drainage systems. Kung kaya't sa kabuuan, Zay, ay nasa 2.5 billion pesos din mula sa buong budget ng MMDA ang nakaprogram para sa flood control project sa buong Metro Manila. Kasama na riyan ang maintenance ng pumping stations at paglilinis ng mga waterways. Nang mabusisi naman ng mga kongresista kung paanong pinaplano ng MMDA kung anong mga lugar ang dapat may flood control projects, tiniyak ng kagawaran na galing ito sa kanilang evaluation at monitoring ng kung ano-ano bang mga lugar sa Maynila ang madalas na binabaha. Zay, sa ngayon naman, kani-kanina lang ay matagumpay naman na lumusot sa plenaryo ng Kamara yung hinihinging 5.8 billion peso budget ng MMDA. At sa ngayon ay kasalukuyan ng nakasalang ang Department of Defense para naman sa hinihingi nilang pondo. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.